Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. Re-reviewin po natin yung mga issue dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to. Walang nagawa si Hontiveros sa matinding pasabog ni Pres Marcos, Senator Tolpo. Yan mga ka-review natin, no? Ayan po ang ating bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito mula po kay News PH. Yan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH at kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Siguro panahon na, no? Kasi binababoy na ng katulad ni Risa Hontiveros. Harap-harapan ng ginagago tayong mga Pilipino, no? Ito pong mga Senate hearing. Ngayon, gustong isalang yung dating presidente ng Pilipinas. Dahil sa walang, sa imagination niya. Actually, hindi naman siya nag-imagine yan. May nag-imagine yan. Sinakyan nila. Yung pagsakay nila sa non-verified. No? Wala po silang verification, walang resibo, ika nga. Pero very willing silang imbestigahan sa Senado just for the purpose na ipahiya ang dating presidente. Hindi ba sapat na lahat ng nangyayari? Araw-araw may bastusan na nagaganap sa Senado? Hindi ba it's about time naman na isa-isahin naman natin, tayo naman maningil? Ano nangyari na sa mga kasi Senate hearing nyo? Yung mga tao naman na maningil. No? Palaganapin natin na yan bang Senate hearing may naitutulong talaga? Ang Senate hearing po, tandaan ninyo, in aid of legislation. Meron na po ba kayong naisalang na mga panukalang batas sa mga hiniring nyo? Or in aid of ano lang, grandstanding? In aid of election, in aid of grandstanding ang ginagawa ninyo. Magkaiba po yun. Yan po kaya po noong araw, ang Senate hearing nakakatamad. Kasi talagang nagse-Senate hearing sila dahil may gagawin silang batas. Yun po yun. Nakakatamad pong yung batas eh. Kaya po masaya yung mga Senate hearing ngayon. Mayat maya may nagduduruan. Mayat maya may inaakusahan na may sinisigawan. No? Merong mga parang telenovela yung mga Senate hearing ngayon. Pero ang tanong, noon kasi may nagagawa yung Senate hearing ng mga batas. O kaya merong napapakulong na kriminal. Ngayon ba? Meron pa po ba? Katakot-takot. Ito nakakagalit. No? Ang basihan po ni Risa Hontiveros ay wala siyang basihan, walang agreement. So, yan nga po mga kababayan, no? Talagang kakaiba po ngayon, no? Si Senator Risa Hontiveros maging ibang senador, di ba? Just for grandstanding, ika nga ni Sir Badong Aratiles, no? Wala, totoo naman po kasi bawat pagkatapos po ng nila ng investigasyon, no, diyan sa Senado, wala namang nagagawang batas, no? Alam nyo, may nagagawa lang silang batas, mga ka-review natin, pag nagpo-focus po sila sa yung gagawin talagang nilang batas, di ba? Yung mga resolution na yan, di ba? Pero dito sa mga in aid of legislation, mga ka-review natin, na mga investigasyon, wala naman eh. Ha? Ang mayroon lang gusto lang nilang ipahiya. Parang programa lang ni parang programa lang ni Senator Tulfo sa radyo, di ba? O sa YouTube, di ba, yung programa niya. Pinapahiya lang yung mga tao. Alam niyo kasi maganda kasi ang dating, no, kapag mayroon kang pinapahiya, feeling mo ikaw talaga yung tama, di ba? Maganda yung dating para sa iyo. Pero paano po doon sa mga naipapahiya ninyo, di ba? Diyan sa Senado, Kongreso. Especially Senado, mga kababayan, kasi nandiyan talaga yung mga mahilig makipagsigawan, di ba? Wala. Sa pagitan ni Xi Jinping at saka ni Pangulong Duterte. Kung meron man, ulit-ulitin natin, kung meron man, pinawalang bisa na yan ni Pangulong Marcos. So ano yung iimbestigahan ni Kasi may treason daw na naganap. Ano iimbestigahan ni Risa Hontiveros? Ang iimbestigahan po ni Risa Hontiveros
ay walang kasunduan, no? Wala pong kasunduan eh. Mag-iimbestiga pa rin siya at wala pong paglabag. Ulitin ko na naman po to kahit ilang beses na natin nasabi. Ang treason po, pwede lang yung makomit ng isang tao kung tayo ay under war. So ibig sabihin, Badong, lahat ba na pakikipag-usap ng presidente ng Pilipinas, pakikipagkasundo niya? Opo, legal po yun. Kaso nga, yung binibintan sa kanya, hindi non-existing. Wala pong gentleman's agreement, wala pong secret deal. Ano imbestigahan nyo? Maghahaka-haka kayo? Papadaluhin nyo si Duterte? Bibigyan nyo ng sabpina? Para siya magpaliwanag sa wala? Wala kayong akusasyon eh. Anong treason? May gera ba? Okay. Naisip ko lang, ang dami na nilang investigasyon. Ito lang ha, mula lang na umupo si Pangulong Marcos, mula lang pumasok yan sila Tulfo. Ang dami na nilang investigasyon. May nahihita ba tayo? Kasi bawat investigasyon po nila, gumagastos po ng pera ng mamamayan eh. Nag-note po ako rito ng mga gigil na gigil sila nung araw. Hindi pala nung araw, kailan lang to lahat eh. Wala pang 2 years si Pangulong Marcos eh. Baka may maisip pa kayo, dagdag natin. Una, yung NAIA brownout. Ano sinabi ng mga dyan? Kaya sila mag-imbestiga kasi heads must roll. Tanong, Senate, meron bang nag-roll na head? Na-prevent ba yung ng investigation nyo? Na-prevent ba yung mga future na problema dyan sa NAIA? Hindi nyo nga nirekomenda na tanggalin si Bautista eh. Di ba? Alam nyo, kung ako senador, no? Kung ako po ay senador, ang rekomendasyon ko dyan, tanggalin si Bautista. Dahil siyang palpak dyan eh. O di sana, kada magba-brownout, pwede nyo sabihin sa Senado, pinatatanggal na, nirekomenda na kasi namin sa Pangulo yan, natanggalin eh. Walang ginawang aksyon. Wala rin naman kayong rekomendasyon. Ano rekomendasyon nyo? Ang init po niyan nun. Tandang-tanda ko yan. Singilin natin si PBBM sa mga sinira niyang pangako. Hindi nakakapanghinayang kasi kung nag-continue lang sana, ang taas na natin. Yung mga sinabi ko po sa inyo, nagganap po yan. Okay. Una yan, NAIA. Ikalawa, natatandaan nyo yung DepEd, PTA. O may batas na ba si Tulfo na ipinagbabawal yung PTA? Ibig sabihin, gigil na gigil pa kayo na may sandamakmak na reklamo ka pa laban sa mga PTA contribution. Oo nga mga kababayan, no? Ipinakita niya pa yung listahan niya, no? Ng mga nagre-reklamo patungkol po dyan sa PTA. Oh. Nasaan na po? Sabi nga ni VP Sara, di ba? Kayo po ang senador, di ba? Kayo po ang gumagawa ng batas. Bakit hindi kayo gumawa ng batas na wala ng ganyan? Wala ng PTA. Sabi nga ng mga nagko-comment na netizen, mga kababayan, kapanahunan pa po ng mga lola at lolo nila. Meron na pong PTA, di ba? Meron na po. Siguro ko po, mga kababayan, kasi hindi po nila nararamdaman talaga yung public school, di ba? Kasi siguro ko yung mga anak nila nag-aaral po sa private school, kaya siguro ganyan sila mag-isip na hindi po mahalaga yung PTA. Meron na bang batas si Tulfo na pinagbawal na niya yung kontribusyon? Okay. Yung pinagbintangan na corrupt si Galvez, ano na, kumusta na yun? Mahirap po yun. Pagbibintangan mo yung dating general na corrupt, marami pong ano yan. O ano pa? Si Senyor Aguila. Ano po nagawa niyong batas kay Senyor Aguila? Ano na nangyari ron kay Senyor Aguila? Patok na patok yun, di ba? Kasi pag viral, lahat ng iniimbestigahan nila. Yan nga may nag-viral na baklang gustong umihi sa babae. Nag-Senate investigation si Ontiveros. Oh. Ano na nangyari nga pala kay Senyor Aguila? Nung panahon po na viral yan, nakisausaw din ng Senate. Ano na po nangyari dyan? Hindi na rin natin alam. Hindi, wala rin po yung silbihan death penalty na yan eh. Pag ganito po ang uri ng mga senador, okay, kay Kibuloy. Wanted na si Kibuloy. So yan mga kababayan, ano po bang gustong iparating sa atin dito ni Sir Badong Aratiles, no? Ha? Ibig sabihin po, mga kababayan, itong ating mga senador ay wala pong nagagawang mga batas.
Sila po ay nandyan para gumawa ng batas, gabay ng bawat isa, no? Bawat isang Pilipino para hindi lumabag, no? Sa anumang batas na gagawin nila. Itong mga investigasyon nila ay in aid of legislation, ibig sabihin magagawa sila ng batas. Pero sa dami-dami ng batas, mga kababayan, ay investigasyon na ginagawa dyan sa Senado, wala man lang ni isang batas na naipapasa. Buti pa siguro walang investigasyon kasi makakapag-focus talaga sila, diba? Sa mga batas na gusto nilang gawin. Diba? Kasi ito, mga kababayan, mga investigasyon, pasikatan lang yan, diba? Kung sino yung magaling magsalita, kung sino yung gustong panigan ng kasi public opinion na rin yan or public di ba, ginajudge na po sila ng publiko base po sa kanilang pananalita dyan sa Senado, kung sino ang mas matapang, sino ang naninindigan, di ba? Sabagay mga kababayan, mas maganda nga po yan para mas nakikilala po natin, no, kung sino ba talaga ang para sa bayan at kung sino ang hindi, no, yung kalaban ng bayan. May warrant of arrest na. Ano po nangyari sa investigasyon ni Risa Ontiveros para kay Kibuloy? Yun, wag po kayo magkamali no? Yun po korte po, hindi po yun. Hindi po yun si Risa Ontiveros. Kahit po manahimik ngayon at hindi dumaldal si Risa Ontiveros, may korte po yung nag-utos na hulihin si Kibuloy. So para saan lang po? Nakakulong ba Nakakulong si Senyor Aguila ngayon? O at least alam ko na nakakulong. Thank you very much, Civil Liberty. Hindi ko po yan, talagang curious ako. Hindi ko alam kung ano na nangyari. Kung siya ay nakakulong ngayon, di mabuti. O di sa mga nabanggit natin, meron pa lang isa. O ano pa? Ano po yung PCSO naman. Silbi pa ng ginawa ni Hontiveros. Meron na nag-issue na yung korte. At yung korte na po, para saan yung kay Hontiveros? Pwede bang wala na yung kay Hontiveros? Bakit itutuloy pa rin? Di ba? Ito pa isa, pinaka-latest. PCSO, ang dami po nagalit sa PCSO. Nung viral po yan dahil milyonaryo. Sa mga kababayan, naisip ko lang kasi parang ayaw ni Senator Risa Hontiveros na maputol, no? Yung kanyang exposure. Diyan sa sa Senado. 'Di ba? Katatapos lang po, 'di ba, ng kay Pastor. Ngayon naman po gusto niya pong ipatawag si dating Pangulong Duterte dahil nga po dito sa gentleman's agreement, no? Na inaakusahan niya na treason, no? Yung dapat kay dating Pangulong Duterte. So parang gusto niya talagang lagi siyang nandun, mga kababayan, no? Ayaw niya na siguro gumawa ng batas gusto niya na lang siguro makipagmaritisan. Maritisan na lang siguro dyan sa Senado, mga kababayan, no? Kasi nauuna po yung daldalan kaysa po sa ebidensya. Diba? Yan lang ang maganda dito sa Pilipinas. Nauuna yung pagdadaldal, pag-aakusa, no? Tapos wala pa palang ebidensya. Eto, pakinggan po natin sa PCSO, mga kababayan. Ang dami sinusuri, ang dami po nagsuri, ang daming tumatama. Sabi nga ni Senator Aimee, ano tayo? Pwede tayong pang-Guinness. Pinakamaraming tumatama sa loto natin. Ano na po nangyari sa loto? May narekomenda po bang tanggalin man lang sa loto? May rekomenda po ba kayo na ano po nangyari sa loto? Wala lang. Ito pa nga po pala yung latest. Yung mga basta nag-viral iimbestigahan nila Yan pong Chocolate Hills. Ano po mangyari diyan? Papabuwag ba? Kasi by the looks of it, nagsisihan lang Dapat po imbestiga kayo ng imbestiga. Kung wala rin po pala mahita diyan, abangan po namin yan Ano po mangyari sa loto? Ano po mangyari diyan sa Chocolate Hills? Hindi po namin tinatantanan So wala talaga, mga kababayan, na parang ginigisa lang tayo sa sarili nating mantika, no? Itong ating mga mambubutas, no? Kasi biruin mo, pinapasweldo natin sila tapos
nagmamaritesan lang dyan sa Senado. Paano natin masasabi? Dapat may output. After po ng investigasyon nila, may output po silang pinipresenta sa taong bayan, sa kanilang amo, sa kanilang boss, di ba? O baka nakakalimutan nila na taong bayan po ang boss nila. Hindi po sila ang boss ng taong bayan, mga kababayan. Kaya nga po kailangan, mas mabuti pa nga po sa mga private company, mga kababayan, di ba? Hindi ka po susweldohan kapag wala kang output, di ba? Ibig sabihin, pag wala kang gawa, wala kang sweldo. Pero dito sa kanila, mga kababayan, upo na nga lang. Tanong-tanong konti, galit, di ba? Expression nila, galit na galit eh. Sweldo na agad, mga kababayan. Pera po ng taong bayan eh, kailangan po pahalagahan bawat sentimo. Ang hirap nito, mga karibo natin eh, di ba? Instead na tulungan nila yung taong bayan, eh sila pa itong kasi wala namang nagagawang batas eh, mga ka-review. Dapat mayroon output, di ba? Yan lang po ang inaano natin dito kasi puro lang po sila investigasyon ng investigasyon. After investigation, wala, panibago na naman. Like PCSO, mga ka-review, di ba? Napakaganda po ng unang arangkada. Pag after po nun, ewan ko ba kung naka second hearing yun sila, mga kababayan. Unang hearing lang agad eh, unang hearing lang. Hindi na yata nasundan, tumahimik po. Yan po ang example, mga ka-review, na wala talaga. Anong ibig sabihin? Walang mapapala ang taong bayan pag ganyan ng ganyan na puro simula lang at puro grandstanding lang, di ba? At paninira ng kanilang mga inaakusahan, pananakot, di ba? Kasi iko-contempt eh. Yan, mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads natin yung reaction video. Yan, maraming salamat po.